Okay, so let me begin with this question. Magtanungan portion muna po tayo. So, this is my question. Okay, how would you feel if your loved one suffers for the sake of others? Ano ang mafe-feel? Anong mararamdaman mo kapag nakita mo or nabalitaan mo, okay, na yung mahal mo sa buhay, medyo may struggle, may suffering, may sacrifices. Hindi dahil para sa kanya sarili, kundi sa buhay ng iba. Ano yung naramdaman nyo na ba to? Di ba? Naramdaman nyo or maraming beses na, no? Na nakikita mo yung mahal mo sa buhay, busy. Grabe yung sacrifices dahil sa ibang tao. Marahil ganon, or marahil kayo, bawat isa sa atin, o kayo po mismo, may ganito po kayong ginagawa. At yung iba sa mahal natin sa buhay, probably hindi tayo naintindihan. Bakit ka nagsasacrifice? Bakit mo ginagawa isang mabuting bagay para sa ibang tao? Ano yung purpose? Ano ang dahilan? Kaya gusto ko po na itong tanong na to somehow ma-relate natin sa mga salita ng Lord na ating mapag-aaralan ngayon, matututunan ngayon, related or regarding this question. And let's read first our text from Matthew chapter 27, 54 to 55. It says, the Roman officer and the other soldiers at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened. They said, this man truly was the Son of God. And many women who had come from Galilee with Jesus to care for him were watching from a distance. Pag tinignan po natin yung text na to, pinili ko po ito as key verse or verses na gusto kong makita natin. Ito yung event na ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus. Na-notice ng soldier, Roman soldier, kung sino talaga ang Panginoong Jesus na ipinako nila. Although hindi po sila believers of Jesus, pero sa kanilang statement, truly this man was the Son of God. Alam niyo po sa idea ng mga Roman soldier or Roman citizen, pagka sinabi nilang Son of God, ang isang tao, powerful, okay, extraordinary, hindi nila ka-level. Someone who is above. Ganyan ang mentality po ng mga Romano pagka tinawag sila na Son of God. Even sa Old Testament, pagka in-address ang isang tao, halimbawa na Son of God, kakaiba po yung kanyang ability. At nakita yun ng mga Roman soldier. Unang-una po, let me clarify, they were not believers of God. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Subalit nung makita nila yung event na ang Panginoong Jesus ay nakapako at grabe yung nangyari, we will see it later, ito yung kanilang naging description. At I noticed din na may mga kababaihan doon. Notice that condition. Sabi ron, and many women who had come from Galilee with Jesus to care for him were watching from a distance. Napipicture nyo ba? Na-imagine nyo ba yung na-imagine ko ngayon? Kung isa ka doon sa babae na nakatayo from a distance at nakikita mo yung event ng cross, ano kaya magiging? Di ba? Pakiramdam mo. And that's the title of our conversation this afternoon. Distant watching. Distant watching. Kinuha ko tong title na to kasi while I'm preparing, my prayer is, Lord, paano namin titingnan bilang sa generation namin ngayon, yung mga salita mo na nangyari from the past, malinaw na kung ano ang mensahe ng cross sa bawat isa sa amin, kung sino ka sa aming buhay. Pero at our present condition, sa panahon na kami ay narito sa mundo, nagtitiwala sa iyo, paano namin i-relate yung buhay namin sa nangyari sa iyo sa cross? Kaya nakita ko itong event na to na mga baihan.
Hindi sinabi ng writer ni Matthew kung anong kaisipan mayroon yung kababaihan. Pero yung binasa niyo po itong mga babae na to na binanggit ni Matthew, ito yung mga magulang ng mga disciple ng Panginoon. The followers of Jesus. At ilan po dito ay na-mention after the resurrection. So, walit gusto kong makita natin na, sabi ko nga kanina, kung ang mahal mo sa buhay, nakikita mo na nahihirapan for the sake of other people, what would you feel? Diba? Siguro yung mga babae na to, kasi ang description ni Matthew, sila yung nag-iingat, sila yung nag-aalaga sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, nung nabasa ko to, may mga tao talaga na concerned sa Panginoon. Magulang ng mga apostles and disciples, alam nila kung anong activities ng Panginoong Jesus. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay hulihin, naroon sila. Ang tanong, nasan yung mga disciples? They were scattered from different places. Wala po dyan yung mga disciples. Nagtaguan. Can you imagine that? The record shows, di ba, na halos mga disciples, si John lang yung nabanggit po, nanayan. Pero the rest, si Peter, na nagsabi na, di ba, kahit ano mangyari, Lord, hindi ako papayag na hulihin ka. Ganon siya katapang. Kasi si Peter sa kanyang pag-uugali, based sa study, siya yung medyo sanguine type, yung pabigla-bigla. Ang kanyang impulsive na, yung kanyang kumbaga emotion, pag may naisip, sinasabi agad. Kaya sabi ni Lord Peter, di ba? Sinabihan ni Lord na ipagkakanulo mo ako ng 3 beses. Once you heard the rooster crow. Pag narinig mo na ang tilaok ng manok, ipagkakanulo mo ako, Peter. Sinabi yun ni Lord kay Peter, isa sa mga disciple, para i-remind siya na totoo yung Kristo na pinagtitiwalaan niya. Ang point ito, mga kapatid, dalhin ko uli kayo sa imagination na ikaw yung nakatayo, isa sa mga babae doon. Anong nararamdaman mo at the time? Or, may nakikita ka sa mahal mo sa buhay, ginagawa niyang isang bagay para sa, alam niya, mabuti po ha, mabuti, hindi bad ha. Mabuting bagay, ginagawa niya para sa ibang tao. Ano yung mararamdaman mo? To the point, binibigay niya lahat ng oras for the sake of that person. Ano yung mararamdaman mo? Diba, iba-iba yung ating pwedeng isipin. Pero tingnan natin yung lesson na makikita po natin from these verses na babasahin po natin. If there's one thing na gusto kong iwanan sa inyo to meditate, at least for the whole week, to pray for it and ask the Lord about this statement, is this. Understanding Christ's suffering helps us remain strong in serving Him. Understanding Christ's suffering helps us remain strong in serving Him. Bawat isa na nagtitiwala sa Panginoon ay tinatawag ng Diyos na maglingkod. Gusto ko na maging malinaw. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang ang pagpapastor, hindi lamang yung involved ka sa ministry sa church na nakikita tayo sa unahan. No. Ang paglilingkod sa Diyos, the moment that you declare in your life that Jesus is your Lord, you will be called not just a children, but also a servant of God. Kasi mayroong assignment, mayroong time pwedeng magawa sa Panginoon. Whether it is, you think, simple thing or big thing for you, it doesn't matter kung ano man yung pinagkatiwala ng Lord pag pinag-usapan sa service. Ang mahalaga po rito, malinaw sa iyo, you are a servant of the living God. Gusto ko pong maging malinaw muna sa atin itong statement na to. Nakita ko to sa buhay ng mga babae na nakatayo. Kasi pag binasa po natin yung mga Gospels, nanatili lang naglilingkod sa Panginoon. Konti lang yung record nila pag pinansin natin. Pero even, fast forward, pag binasa natin yung record, even after or during the resurrection of Jesus, mga babae po yung nauna doon sa tomb. Yung mga disciple again,
Hindi ko naman sinasabi na itong mga disciple walang pakialam. Probably guilty sila. Na dapat sila yung mauuna ron eh. Hindi eh. Kababaihan po yung pumunta sa tomb. Probably because ang mga babae talagang very, sabihin na natin, yung emotion nyo kasi, yung concern nyo, medyo masasabi po namin na mas deep yung emotion nyo, or if we can say that, compare sa mga lalaki. Mga lalaki feeling macho eh. Feeling matapang lagi. Yung parang walang pakiramdam. Di ba? Parang ganon. Hindi kami masyadong emosyonal. Pero pag nag-iisa na, doon lang umiiyak. Yan mga lalaki. O hindi, buti na, dadalwa kami lalaki ngayon. Yung iba nasa likod. Pagkaharap nyo, parang ang tapang. Lalaki ng mga katawan, no? Pero pag nag-iisa na sa room, yun na. Doon na bumibigay. Nakita ko rito, natawa tayo, yung mga kababaihan, very expressive. Nanonotice niyo ba yon, ladies? Na grabe yung concern nyo, grabe yung expression nyo. Pag, naku, kawawang-kawawa ka naman. Anong gusto mong gawin? Anong gustong kainin? O, naku, si ano, wag mong pababayaan. Yan ang mga marinig natin sa mga nanay at sa mga lola. Yung mga tatay, oh, si ano? Tapang, ano? So, ibig sabihin, iba yung personality. Ang gusto ko lang makita natin dito, hindi pa naman Mother's Day, pero or Women's Day, pero gusto ko lang makita natin yung heart nito mga naglingkod na to sa Panginoon. Ano ito sa atin ngayon? Yun yung point ko po. Paano natin titingnan yung kanilang commitment, yung kanilang dedication because they acknowledge Jesus as their Lord. Kaya ko po nakita rito, kung malinaw sa atin yung nangyari kay Kristo, bakit siya nag-suffer? Tinanong ba natin, sinong sinisi natin? Nung rinig nyo na si Kristo na pa ako sa krus, yung iba kung sino-sino sinisisi na to. At dahil minsan doon sa blaming attitude na yon, minsan yung emotion mo, hindi mo na makontrol. Naalala ko nung bata pa ako, yung pong matatanda sa lugar namin sa probinsya. Pagka tinawag nila yung bata na, isa kang Hudyo, ang ibig sabihin nun, masama kang tao. Narinig nyo ba yon? O ako lang, kasi medyo may edad na yata ako yata. Pero kung narinig, lalo na yung mga time na mga Kastilalo yung ano, kasi yung pong lahi nung lola namin, mga Kastila, mga Alvarez yung mga narinig ko, lola, saan galing mga ano nyo? Mga lahing Kastila. Kaya sila pag nagsalita, ang tatapang. Tapos, grabe sila pagka nag-command. So, pagka tinawag nila yung bata o na, anak ka ng Hudyo. Ibig sabihin, you are bad. Sabi ko, bakit? Kasi mga Jews daw, yung nagpapako kay Kristo. Kaya pala, isa kang Hudyo. Ibig sabihin nun, ang sama-sama mo talaga. Sama na ugali mo. Hindi naman lahat. Pero that's how they, they relay or they use that word. So dito po sa nung binabalikan ko lahat ng, kaya sabi ko, kaya even sa panahon natin ngayon, sino ang pwede nating sisihin? Di ba? Pag naaalala natin yung crucifixion ni Jesus, sino yung naiisip natin na, kung hindi dahil kasi sa mga tao na yan, si Lord siguro hindi nag-suffer. Parang si Peter, hindi namin papayagan, Panginoon, na ikaw ay maghirap. So, maganda na makita po natin yung katotohanan sa nangyari sa Panginoong Jesus. Kasi somehow, yung kasing blaming attitude, it hinders us somehow sa ating paglilingkod sa Lord. And it reflects yung isang, kumbaga, emotion na parang hindi magandang tingnan. So, kaya titingnan natin, biblically, titingnan natin ano ba yung record para na sa ganon, every time we serve the Lord, every time nare-remind tayo about the crucifixion of Jesus, malinaw sa atin. This is the record, this is the biblical account, and this should be my attitude toward it. So maganda na makita po natin yun. Kasi nung makita ko to,
Unang-una, sa buhay ng mga apostol at sa buhay ng mga babae, ang tanong ko lagi, ano ito sa amin, Panginoon? Kasi kung ito lang, kung kwento lang ang pag-uusapan namin, ay solve na agad. Basahin lang namin, tapos na. This is the story. This is the account of Jesus. The question is, what is it to me? Ano ito sa buhay ko? Bakit ito pinahintulutan ng Panginoon? Okay, let's read yung pong Matthew, yung record, yung background nito. This is how Matthew described it. Along the way, they came across a man named Simon, who was from Cyrene, and the soldier forced him to carry Jesus' cross. And they went out to a place called Golgotha, which means place of the skull. So makikita natin yung event na to, kung paano na ito na yung, kumbaga, panahon na si Lord, pasan-pasan niya na yung cross, papunta na siya on the way to Golgotha based sa description ni Matthew, at ito si Simon na tumulong or finor siya ng mga soldier na tulungan ang Panginoong Jesus para pasanin yung cross. Sa record ni Matthew. Kaya again, nung pinag-aaral, nung binabasa ko to, kung narito siguro yung mga disciples, dapat sila yung tumulong eh. Pero wala eh. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga disciple. Kaya nga sabi ko, walang dapat sisihin dito. Ang gusto ko lang na makita natin dito is what is the lesson behind. Kasi kung sisisihin natin yung mga disciple, medyo magkakaroon tayong negative impression para hindi maganda. Tingnan natin, kasi we believe, and I believe personally, na may tinuturo ang Panginoon sa bawat isa, even sa mga disciples, and even sa ating panahon ngayon. Hindi aksidente na si Simon from Cyrene ay naroon para tulungan ng Panginoong Jesus. Pinapakita lang po dyan na ang Panginoong Jesus ay totoong nahihirapan. Para makita ng soldier ang isang tao at humingi siya ng tulong sa another person, hindi po madali yung pinasa ng Panginoong Jesus na krus nung panahon na yon. Para humingi ng tulong. So if we can imagine, siguro, Panginoong Jesus, di ba doon nga sa the movie na, buti na lang, naalala nyo, nakakalimutan ko na eh. The Passion of the Christ. Di ba kung papaano na pinakita ron, ayon po sa ilang mga study, ito yung pinakamalapit na interpretation ng suffering of the Messiah, kung paano siya nahirapan habang pasan-pasan niya yung cross. So, this is how Matthew described it. And unless na alam niyo yun, unless na makita natin ng malinaw sa isip at puso natin kung ano talaga yung nangyari sa Panginoong Jesus, pwedeng in the future, yung ating paglilingkod sa Lord, hindi natin lubos na maintindihan ano yung ginagawa natin, bakit tayo naglilingkod. Because probably the basis is not clear. Ano ba talaga ang nangyari sa Panginoong Jesus? Bakit natin siya kinonsider na Lord? Ano ba talaga? Ano yung hirap na naranasan ng Panginoon para sa iyo at akin? Hindi, of course, hindi tayo sinisisi ng Panginoon dito, pero ang gusto ko lang po ay maging clear sa atin na hindi madali yung pinagdaanan ng Panginoon. Sabi nung iba, kayang-kaya ni Lord yan kasi Diyos yan na nagkatawan tao. Mga kapatid, nung pinapasa ni Lord ang cross, He is normal, 100% man. Kurutin mo yung balat mo, ang sakit. Ganyan din ang nararamdaman ni Jesus. Ganyan din. Hindi siya extraordinary human being nung narito po siya sa lupa. Kaya minsan yung kaisipan na kayang-kaya ni Lord John kasi God siya eh. Yes, He is 100% God also because He became human. Ang gusto ko lang na maging clear sa atin, yung hirap na naranasan niya is the same nung nararamdaman natin ngayon. Kung siya napagod, kung tayo napapagod, kung tayo nauuhaw, kung tayo nagugutom, the same, exactly 100%, the same pain and suffering. Mas mahirap yung naranasan ng Panginoon sa naranasan po natin. We will continue. The soldier gave Jesus wine mixed with bitter gall. But when he had tasted it, he refused to drink it. After they had nailed him to the cross, the soldier grumbled,
for his clothes by throwing dice. So, pag tinignan natin itong event na to, again, although ang practice po ng mga Roman soldier at the time, kung paano nila minamock ang ipinapako doon sa krus, ganyan po talaga sila, ganyan yung kanilang treatment. Ganyan katindi. Pero kakaiba sa Panginoong Jesus, dahil dito minention ni Matthew yung isang event na hindi naman po ito laging ginagawa. Alam niyo yung event na after they have nailed him to the cross, the soldier grumbled for his clothes by throwing dice. Hindi po yan ginagawa normally. Pero nangyari yan because that's according to the prophecy from Psalm chapter 22 verse 18. It's proof that Jesus really destined to that condition. They divide my garments among themselves and throw dice for my clothing. That's how the Bible describes it. Ano ito? What is the meaning of this verse in connection doon sa crucifixion? Ang gusto ko ma-form dito is this. Nung si Lord ay ipinako sa krus, if we believe in God, nung naroon siya, lahat ng nangyayari sa Kanya, recorded. From the from the Old Testament, the detail is recorded what will happen to the Messiah. So ang gusto kong ma-build dito is the idea na Jesus was destined for that suffering. But for the question why, dapat clear sa atin, it is because of you and me. That's the main reason. It is because of you and me. Kung hindi niya gagawin, can we imagine, hindi pa siya pinapanganak, sinabi na sa Bible kung ano yung mangyayari sa kanya. It proves that the Lord Jesus, whom we are serving, is the real Christ or Messiah. Yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus ay totoong pananampalataya. At kung nananampalataya ka sa Panginoong Jesus, kung ang pinaglilingkuran mo is si Jesus na napako sa krus, si Jesus na dinidescribe ng Bible, si Jesus na sinabi pa lang sa Psalm kung ano yung mangyayari sa Kanya, ibig lang sabihin na ang ginagawa mo sa Panginoong Jesus ay hindi niya binabaliwala. Ibig sabihin ang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. So kung malinaw sa atin ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating buhay, can you imagine how strong you are in serving Him every time you face suffering, trials in this world? Ang iisipin na lang natin marahil, Panginoon, hindi ko maiko-compare itong suffering na to sa nangyari sa iyo. So yung paglilingkod mo sa Panginoon, I believe, you will be strengthened and strengthened. Hindi mo iisipin, hindi mo nga babalikan ng Panginoon, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? You will not even think that. Why? Because it is clear to you who Jesus is in your life. Regarding the suffering of Jesus. Not just being your Lord, but what happened to Him is real. Diba? So, sabi roon sa Matthew chapter 27 verse 37, a sign was fastened above Jesus' head, announcing the church against Him. To read, or it read, this is Jesus, the King of the Jews. Mga kapatid, inilagay nila yan na to honor Jesus. Let me clarify. Sinabi nila yan, hindi para i-honor, i-acknowledge si Jesus as King. But that's their charge to Him. Yun yung accusation nila kay Jesus. Kasi itong mga Pharisee na nagsasabing they are holy, ito yung, alam mo yun, yung
nag-impose, nag-udyok, nagbigay, kumbaga po, ng idea sa mga tao at the time to crucify Jesus. At nung even si Jesus po, nung nangangaral pa siya, kinikilala siya ng mga apostles and even himself. He acknowledged that his kingdom is not in this world. Alam niya that he is the king. Even the prophecy from Isaiah, from the Old Testament, that the child who will be born by the virgin woman, si Mary po yun, will be called Emmanuel, Everlasting Father, Prince of Peace. And the ruler will be upon his shoulder. So siya po yung kinikilalang parating na king. Pero hindi ito pinagmalak ng Panginoong Hesus. At nung marinig ng mga Pharisees, mga Jews, na feeling nila sila yung may mga alam, inaccuse nila si Jesus, chinurge nila si Jesus ng blasphemy by claiming that He is the King. Kaya yan po yung inilagay nila. Kung makikita natin ngayon yung mga nakalagay sa cross, sa Philippines, yung I-N-R-I, that is the Latin word now. Latin word, and that's the meaning. Jesus is the King of the Jews. Inre. Yun ang meaning nun. Hindi po yun pag-acknowledge kay Jesus. Yun yung minsan nakakalungkot, no? Nilagay nila yun kasi yun yung church. Alam mo yung mga mugshot ngayon sa Philippines pagka na ako ng krimen, may pangalan kang ganon. Ina-identify na mayroon charge sa'yo. That's how they identified it. Ayaw ngang ipalagay nung, pag binasa natin sa ibang account, ayaw na ipalagay ng ibang Jews, ng ibang Pharisee. Sabi lang ni Pilate, no, it is written, should be done. Nilagay po yon. To remind them of who Jesus really is. Although, dito ko nakita, they say it without understanding that this statement or their statement is true. That Jesus is the King. Although they don't believe, they use that statement to accuse or to charge Him. But in reality, that is the truth. That Jesus is the King. Kaya ang galing nung gustong ipatanggal ng ilang mga Pharisees, sabi ni Pilate, no. Kung ano yung nasulat, yan ang dapat gawin. Hindi pinatanggal. Nung sabi ko to, Lord, bagamat accusation nila ito sa iyo, pero sa amin, sa panahon namin ngayon, this is the truth that you are the King. Inaccuse ka nila ng mali, pero kami as believers, that is the truth, Lord. You are our King, and we serve you as our King. Kaya napakaganda po nung record na to, na inalaw ng Panginoon na ma-record ni Matthew at sa ilang gospel, kung paano si Lord nag-suffer para makita ng mga mananampalataya in our generation kung ano po yung impact nito sa atin. The people passing by shouting abuse, shaking their heads. Siguro na-imagine nyo na yung mga taong shaking their heads in mockery. Look at you now. They yelled at Him. You said you were going to destroy the temple and rebuild in it 3 days. Or in 3 days rather. Well then, if you are the Son of God, save yourself and come down from the cross. Even yung pong nakapako beside Him, minamak din siya. Sa record po ni Matthew. So, again, nung pagbabasahin po natin itong event na to, although He is the Son of God, but look at how people mock our Lord and our King at the time. Sasamaan loob na, siguro kung ikaw, sabi ko kanina, kung ikaw yung babae, watching from a distance, kung mayroon ka lang pwedeng gawin, gagawin mo na. Kaya lang bilang babae, wala silang magawa. Soldier yung nakapaligid. Na hindi sila makahawak ng bato para batuhin mo lang. Huwag mong gawin yan. Diba? During the time, there is no freedom.
there's no justice at the time. Ang question ko nga dito, Lord, kung nabuhay ka kaya sa panahon namin ngayon, sa generation, siguro ang dami na magrarally ng mga tao. Kasi sa freedom ngayon na gustong gawin ng tao, sa, di ba, lahat na yata ng, di ba, karapatan, wag niyo ipako, wag niyo, bigyan niyo ng justice, bigyan niyo, walang kasalanan yan. Baka hindi na nga naipako si Lord. Paano na salvation? Kasi ang dami mga attorney na talaga ipaglalaban. Walang kasalanan. Ano ba naman yung kasalanan? Sabihin lang na I am the King of the Jews. Kasalanan na ba yan? Buti. Kaya pag titingnan natin mabuti, very timely yung pagbaba ng Panginoong Hesus. Hindi siya bumaba during our generation kasi hindi po siya mapapako sa krus sa pamamagitan ng ating system. Kaya yung timing ng Panginoong Hesus, kinakailangan na pumunta siya during the Roman Empire. Kasi nasulat na kinakailangan siyang mamatay. Para maligtas tayo. Kung hindi siya mamamatay, there's no salvation at all. Ang galing, sabi ko? Panginoon, masakit man sa amin. Para bang as human being, tatanggapin mo ba yun? Ang hirap tanggapin yan. Kung ikaw yung naroon, kung tayo naroon, halimbawa sa panahon ngayon, ay siguro isa ako sa magrarally. No. Wag niyong papatayin ang aming Panginoon. Walang kasalanan yan. Siguro sabihin ni Lord, oy, June, manahimik ka ha? Para si Peter. Nakatakda ako mamatay, umalis ka dyan, huwag ka magrarally-rally yan. Siguro ganun sasabihin ni Lord, no? Para si Peter, ni-rebuke ni Lord. Hindi ako papayag, Lord. Ganun po yung record na pinakita. Pinakita kung gaano po katindi yung naranasan ng Panginoong Hesus. Paano siya, diba, minak, ano yung mga sinabi sa kanya, yung truth na kung paano ito twinist ng mga tao during the time. Pero pansinin natin, nung ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, naalala niyo yung first word na na-record? Kung familiar tayo sa 7 last word. Exactly. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Sabi ko, ibang klase ka talaga, Lord. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Hindi mo narinig sa Lord na i-blame nila yung mga tao na to. Pinapako niyo ako. Humanda kayo pag ako nabuhay na muli. Walang ganun. I shall return and I will take my revenge. Walang ganun tayo mababasa. Para makikita natin yung meekness ng Panginoon at the time. Meekness toward those people who crucify Him. Grabe, no? Itong event na to, ibang klase yung pagpapakilala ng Panginoong Hesus kung sino po siya. At maganda na makita natin yon. Because Jesus is the very, very best example. He's the very, very good example for us. Mahirap gawin yung tinuturo ni Lord sa mga natututunan po natin. Di ba? Mahalin mo yung kapwa mo. Ay, naku Lord. Babalik na naman tayo sa pagmamahal. So, paano mo gagawin yon without understanding the suffering of Jesus for you and for me? Mahirap maglingkod sa Lord. Mahirap i-give up ang anumang bagay mayroon tayo sa buhay if we will not look back to what happened to Jesus and review and analyze, Lord, grabe yung naranasan mo, pero pinakita mo pa rin. Tao, okay, uulit-ulitin ko to para maging malinaw po sa atin. He is 100% human being nung siya ay nakapako sa krus. Yung pain na kanyang naranasan is the same. Yung feeling as physical body is the same feeling that we have kung tayo po'y masasaktan. And if we will continue, the leading priest, the teachers of religious law, and the leader or elders also mocked Jesus.
Grabe, no? He saved others. They shout, they scoffled. Ano yun? Scoffed. Scoffed. But he can't save himself. So he is the king, or so is he the king of Israel? Is he? Let him come down from the cross right now, and we will believe in him. Ganon nila minak ang Panginoong Jesus. Malinaw sa record ni Matthew, the priest, leading priest, the teachers of the religious law, the elders of the church, kinikilala ng mga tao na makadiyos, laman ng simbahan, templo ng panahon ng Panginoong Jesus. Pero ito yung mga tao na nagsalita ng mga bagay na hindi talaga po magandang pakinggan. Again, ang gusto kong maging malinaw dito, we don't blame them. Kasi even Jesus, he said, "Forgive them, Father, for they don't know what they are doing." Kaya minsan mahirap yung yung ginawang ka ng mali. Grabe yung paninira sa'yo. Wala ka namang ginagawang mali. Pero grabe yung paninila tuloy. Grabe yung accusation. Grabe yung mga posting sa Facebook. Siniraan ka lahat na. Wala ka namang ginagawa. Mabuti. Ikaw pa nga yung tumutulong nung wala siya eh. Nung hindi ka na nakatulong, kung ano-ano bigay sa'yo, na kaka-relate ba tayo doon? But this is the reality sa buhay, di ba? Pagka ikaw may nagagawa, okay sila sa'yo. Pero pagka hindi mo na may gawa dahil kapos ka na rin, ay iba ng usapan yan. At iba na yung magiging sagot. Maipagpe-pray ba natin, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing"? Masasabi kaya natin yon? Maganda rin na matutunan natin yung puso ng Panginoon. Marahil hindi natin maipag-pray na gano'n, pero somehow, hindi natin nagawa ng mali yung mga taong gumagawa sa atin ng mali. Because we serve Jesus. We bear the name of the Lord. Even si Jesus, ang sabi po niya, "Vengeance is mine." Hayaan mo na ako na yung gumante para sa iyo. Kasi kung ikaw yung gagawa, magkakasala ka rin eh. Kasi hindi mo alam yung tamang gagawin sa mga taong nagkakamali sa iyo. Pero pag pinag-pray mo sa Lord, "Panginoon, hindi ko po ito kaya. Kung ako yung gagawa, Panginoon, ay, iba. Iba, may paglalagyan ito sa akin, itong mga tao na to. Iba talaga. Lord, ayokong gumawa, ayokong magdesisyon. Please help me, Panginoon. Kayo na po, Lord, ang kumilos." Yun na lang yung magiging prayer mo eh. Dahil pag ikaw talaga yung kumilos, alam mo kung ano magiging future. At alam mo rin, di ba, na yung ibang bagay na pwede mong gawin, alam mong mali. Pero kung tama yung gagawin mo, huwag mong pigilin yung sarili mo. As long as tama, as long as you will correct them, go. Dahil kasama mo ang Diyos na gagawin mo yon. So tuloy natin. Parang sarap kasi magkwentuhan pagka no? So, okay. At noon, ito na yung event. Darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Parang ganito, 3:25 na dito sa atin. Ganitong oras. Kaya nung binabasa ko to, tamang-tama, Panginoon. Habang nagpipreach ako, yung oras na to, ganito yung nangyayari sa iyo. Sabi ron, 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, my God, why have you abandoned me?" Sa ibang version, "Eloi, Eloi." So, lama sabachthani, ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"
Again, this question of Jesus on the cross probably is questionable. Grabe yung prayer ni Jesus, ano? Nung una ko itong mabasa, pinabayaan? Kawawa talaga si Jesus. Ano kayang feeling ni Jesus nung sinabi niya to? Di ba punta muna tayo, yung reality sa buhay muna. Balikan natin mamaya si Lord. Kasi ang hirap, parang we don't have enough, wisdom to explain yung reality, yung isip at puso ni Lord at that time. But of course, ang Bible, mayroong answer po dyan. Tingnan muna natin yung normal nating kondisyon. Sa prayer ni Jesus, why have you forsaken me? Di ba tayo, pagka tayo naghihirap, pagka grabe yung nararanasan natin, ang tanong natin sa Diyos, Lord, bakit ako pa? Di ba? But ako, Lord, why me? Ano bang nagawa ko, Panginoon? I am a committed Christian, you know? Minsan ganun pa explain. Nakakalimutan ng kausap niya si God, no? Para, just to express your feeling. Alam mo na, di ba Lord, ito yung ginagawa ko every Sunday, grabe. Lahat, pwede mong isulat lahat, no? Si Lord, kung magsasalita lang, alam ko lahat, anak. Alam ko, yes, alam ko. Because He is God, Pero we express our emotion. Maganda rin kasi na ma-express mo yon. Kasi doon ipapaunawa kung sino ka. Although alam ni Lord yan, Pero ang problema, pag kinikip natin, alam mo, emotionally, pag kinip mo isang bagay, di ba? Sasabog yung puso mo. Pag kinip mo yan sa Lord, alam mo, ayaw mo sabihin sa Panginoon, kinip mo. Biglang may dumating. Ate, kumusta ka na? Naku, nasa kanya mo na ibugso yung no? Alam mo ba, nagyaya sa buhay ko? Ayan na, lahat. Walang kinalaman kung ano mga narinig. Pati si Lord, nadamay, sinisi na ang Panginoon. Alam, tagal ka lang, pero ganito. Sabi nung nakikinig, ate, wala akong alam sa pinagsasabi mo. May mga bagay sa buhay natin na pinapahintulutin ni Lord na talagang sabihin natin kung anong emotion mayroon tayo. Say it, God. The Lord understand it. But be careful. We should choose the word. Alam din naman natin yung tama at maling salita, di ba? Pero minsan, yung ating personality, bigla kang nadulas, i-remind ka ng Panginoon, anak, sinong kausap mo? Kapitbahay mo o ako? Remember, you are talking to your Creator. And that's the time the Lord will remind us. He will remind us, Lord, kaya tayo nakakahingi ng sorry. Pagka tayo nakapag-pray na hindi, alam natin mali. Yung na-address natin si Lord na alam natin na mali, Lord, sorry, nasabi ko to. Grabe, hindi ko dapat sabihin ito sa inyo. Kasi ipapaunawa sa atin ng Panginoon, anak, that's wrong. Huwag mo akong i-address kagaya ng pag-address mo sa mga kapwa mo tao. Hindi naman si Lord nagmamalaki sa atin, pero tinuturo sa atin ng Panginoon, we should respect Him. He is our Creator. Alam mo yung idea ng mga tao pag lumalapit sa kings dito sa lupa, halos, Your Highness. Ay grabe yung bow. Na yung iba talaga sumusubsob. Respect yun Hindi sila magsasalita laban sa king. Dahil pag nagsalita sila anything against the king, yung guard, pag sinabi ng king, alam na yon, pugot. Ganon katindi nung araw. At kaya ko sinabi to, kasi para makita natin kung gaano kabuti ang Panginoong Jesus. Now, balikan natin ang Panginoong Jesus. Makikita natin that the interpretation from this statement of Jesus is not blaming the Father. Bakit po? Kanina, at maraming verses sa Bible, kanina nabasa natin yung sinabi sa Psalm na even po yung event na yon na gagawin ng mga soldiers is recorded, sinabi na ng Diyos. Mismong sinabi niya, na ang aking clothes, ang aking damit ay gagamitin nila.
Alam ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Sinabi niya to not to blame the Father. Ang nakita ko po rito is the humanity of Jesus to express who really He was at the time. Pinabayaan is, in a sense, that is true. The Father abandoned Him. The word why, it is not the question of blaming the Father. And I believe, because the word why, it says to us na parang hindi ba alam ni Jesus yon? Di ba tayo nagtatanong ganun eh? Why? Why? Bakit? Bakit? Pero mayroong isang paggamit ng why. Not because you don't know the answer. Di ba? But for you to clarify for someone. So hindi ko rin sinasabi na kine-question niya ang Father to clarify to the Father. Ang akin pong nakita dito, pag tiningnan natin yung record, kaya ang tanong ko kanina lagi, ano ito sa akin? Ano ito sa atin? Pag naroon ka sa panahon na nagpe-pray ka at ikaw ay nagtatanong sa Panginoon, when we use the word why, are we blaming Him? Or you want an answer without blaming God, Lord, why did you allow this? Kasi minsan sa paggamit ng why, either you blame someone or you seek the right answer. So ang nakita ko po rito ay sa atin bilang tao, ito yung pagtuturo ng Panginoon. We can ask the Father. Anything happen in our lives, yes, ask Him. Father, why have you abandoned me? Bakit mo ako pinabayaan, Panginoon? Grabe yung problema ko ngayon. Pinabayaan tayo ng Diyos, si Jesus. Totoo po yan. Pag tiningnan natin, the Lord, the Father abandoned Him. For what purpose? For us. Kasi kung malinaw sa Bible, pwede siyang magpadala ng legions of angels. Doon pa lang, di ba, familiar tayo, doon pa lang sa event, sa wilderness, even si Satan, alam na alam niya na pwedeng mag-command si Jesus, legions of angels from heaven. Sabihin lang ni Jesus, come down and finish the Satan, the work of the enemy. Pwede sabihin ni Lord yon. Wala magagawa. Pero hindi ginawa ni Jesus. Sa temptation pa lang. Sa crucifixion, pwedeng sabihin ni Jesus sa mga angel, come down. Kill all the soldiers. Pwedeng gawin, pero hindi niya ginawa. At ito yung naging tanong niya sa Father, na minsan pala isipan sa atin, but gusto ko maging clarify, o maklarify ito, maging clear po sa atin. Jesus never blamed the Father of what happened to Him. Hindi po ito statement na sinisisi niya ang Ama. Ito yung statement ng pagtuturo sa bawat lalapit sa Diyos. In times of difficulties and problem, you can express whatever expression that you feel. But clarify your question. Yes, there were times the Lord will abandon us. Totoo yun. Ibig sabihin, hindi pakikinggan ng Diyos yung dalangin mo. May mga time po ganun. Kaya minsan ang feeling natin, nagtatampo tayo sa Diyos eh. Lord, bakit sila? Parang lahat yata ng prayer nila, pinakinggan mo. Ako, ang dami kong pinag-pray, Panginoon, mabibilang ko lang sa kamay yung answer. Oh. Diba ganun? And the rest of those, masasabi natin, the Lord abandoned. Ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Panginoon, na nahirapan tayo, kung ano mga narinig natin sa employer, sa tao, na halos grabe yung sakit. Pinabayaan mo ako, Panginoon, hindi mo mula ako pinagtanggol. Dapat nagpadala ka man lang someone. Diba? Na parang si Flash, tapos iniligtas ako, Lord, para naman hindi ako na... Minsan ganun tayo mag-isip, diba, na dapat, Lord, may dumating dapat na-save ako Kaya lang hindi Parang pinabayaan mo talaga ako, Lord. Diba, at pwede tayo magtampo pag hindi natin na-process ng tama. Ito yung nakita kong pagtuturo ni Lord sa bawat isa sa atin. Alam ni Jesus na darating siya dyan. Kaya sa ating pong buhay, mahalaga na sa ating mga pananalangin, conversation sa Panginoon, we should always ask wisdom from the Lord. Kasi ito, I believe, personally, based sa word ng Panginoon at sa kanyang paraan.
bago kanya bigyan ng problema, if we are, di ba, before, bago dumating yung problema, if we are communicating to God, nagpe-pray tayo, nag-aas tayo ng wisdom, somehow the Lord will give us wisdom, will give us an understanding, bakit ka na yan? Kasi meron siyang re-reveal, anak. Minsan yung panalangin natin, Lord, help me, strengthen me, Lord. Kahit wala ka pang problema, lagi tayong humihingi. Pag may problema ka na, ang paalala ng Panginoon, anak, di ba nag-usap na tayo kahapon? Di ba sabi mo sa akin, palakasin kita. Hindi kita mapapalakas kung hindi kita bibigyan ng problema. Di ba may mga ganun eh? Sabi ng iba, di pastor, wag na lang humingi ng kalakasan. Hindi naman dapat ganun. Di ba? Kung problema rin ibibigay, hindi na ako hingi ng kalakasan. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Di ba? So, may pagtuturo ang Panginoon. During that time, kay Lord Saul po, He is the Son of God. Alam niya lahat na nangyayari, pero sa atin na susumusunod sa Kanya, kini-question natin ang Panginoon. Pero may pagtuturo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit niya inaalaw ang problema? Sabi sa Isaiah, maganda na tingnan natin. Yet it was our weaknesses He carried. It was our sorrows that weighed Him down. And we, as pansinin niyo sabi ni Isaiah, NLT, and we thought His troubles were a punishment from God. A punishment for His own sins. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Para pala sa atin yun eh. Hindi po yun para sa Panginoong Hesus. Kaya siya pinabayaan ng Diyos na mapako at mamatay. That's the right and exact term na ginamit ni Lord. Why have you abandoned me? Why have you forsaken me? Kasi kung hindi siya pababayaan ng Diyos, look at the prophecy of Isaiah. Dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya kinakailangang pahirapan. Kaya kinakailangan siyang pabayaan ng Diyos, ng Ama, doon sa krus, alang-alang sa atin. Kung hindi siya pababayaan doon, again, there is no salvation at all. Sabi ron, kaya lang iniisip natin, sabi ron, and we thought His trouble were a punishment from God. Hindi po yun parusa. Yun ay para sa atin. That's the only means para tayo matubos. Hindi siya pinarusahan dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa atin. Na tayo dapat yung parurusahan, di po ba? That's how Isaiah, kumbaga po, explain it. At maganda na maging malinaw din po sa atin ito. Na kung pinabayaan siya ng Diyos, yes, totoo yun. Pinabayaan siya. For what reason? For you and for me. Can we imagine that? Lord, kung hindi ka naghihirap para sa akin, nasan kaya ako? Ito po yung napaganda na makita natin sa ginawa ng Panginoong Hesus, yung understanding natin about His suffering. Kasi sa paglilingkod po natin, maraming pwede tayong maranasan. Now, of course, we cannot compare doon sa naranasan ng Panginoong Hesus. Kaya nasabi ko po, Christ's indescribable suffering reveals He is truly the Savior and King. Ginamit ng mga Pharisee, ng mga Jewish, yung term na king, not to acknowledge Jesus as the king, but to mock Him, di ba? To charge Him. But the reality and the truth is this. He is really the King, the Savior and the King. Recorded sa Bible, ang dami pong mga verses sa Bible, more than 10 makikita natin, even sa Revelation, that He is the King of Kings. Even si Jesus, nung siya po ay ni-interrogate ni Pilate, sinabi niya, my kingdom is not in this world. He is the King. He is now reigning in His throne in heaven because He is our King. Yung hirap po niyang yon, kung titingnan lang natin, it proves, it reveals that He is our Savior and He is our King. So kung ang ating pinaglilingkuran
kung ang ating Panginoon, kung ang ating Hari ay naghirap dito sa lupa alang-alang sa atin. Naglilingkod tayo sa Kanya, nabuhay siya at naroon siya sa heaven, nakatingin sa atin habang tayo naglilingkod. If we will always remember His goodness, ano man na nangyayari sa mundo na to, kahit po anong hirap sa ating paglilingkod sa Panginoon, that event will strengthen us. Babalikan natin, Lord, compare sa ginawa mo para sa akin, hindi ko, Panginoon, kinakailangan o hindi ko dapat kalimutan yung paglilingkod ko sa iyo. Kasi ano ba naman itong hirap ko na naranasan, Lord? Pagkain lang yung hirap sa akin, Lord. Hindi ako nakakain kanina dahil walang pera. Tuloy ang paglilingkod. Yung hirap ko, Lord, FB conversation lang namin na medyo hindi kami nagkaintindihan. Sama na agad ang loob ko. Yung hirap ko, Panginoon, is mga petty thing na parang ang babaw lang. Pero minsan sa iba parang bigat na nun. Di ba? So si Lord ang magbibigay po sa atin ng kalakasan. So I believe na ang Panginoon lang ang magpapaunawa sa atin. Walang ibang pwede makapagpaunawa sa atin. At yun ay kung malinaw sa atin, yung ginawa ni Lord para sa atin. Di ba? Kaya pag tinuloy po natin, kumbaga po yung record doon, verse 50, then Jesus shouted out again and He released His Spirit. That's the time. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn into, from top to bottom, the earth shook, rocks split apart, and tombs opened. Pansinin niyo yung account ni Matthew. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. At pag itinuloy niyo po yung record na yan, after the resurrection of Jesus, those people who raised from the dead, they went to the city. Nakita ng mga tao. That's the account ni Matthew. Kung papaano na nagkaroon na experience, based sa ilang mga study, probably, although hindi po nilinaw kung sino yung mga tao na yan, kailan sila namatay, but probably those people are the people who died even during the time of Old Testament, some studies says. They were holy, meaning they were believers of God. And to prove that He is the resurrection, some people resurrected also. Kaya nung nangangaral si Apostle Paul, ibigyan niya ng emphasis that the resurrection of Jesus is real. At si Matthew, binanggit niya yon at napatunayan. That's the power of God. It assures the believers that our faith in God is real. At ito yung ating text kanina, yung mga Romano, they were amazed. Truly, this man was the Son of God. At yung mga babae, diba, watching from a distance. Again, hindi natin alam kung ano yung iniisip nila. Pero I believe, sa mga sandaling ito, kung isa ka na nakatayo ron, ramdam na ramdam mo at ikaw ang nakakaalam, anong iisipin mo? Diba? At kung nangyayari halimbawa sa atin yung situation na pinahintulutan ng Panginoon, na ilan sa mga mahal natin sa buhay, ay may ibang ginagawang mabuti para sa ikabubuti ng mga ibang tao. They sacrifice many things. Ano yung feeling natin? Ano ito sa atin? Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus. As evening approached, Joseph, a rich man from Arimathea, who had become a follower of Jesus, went to Pilate and asked for Jesus' body, and Pilate issued an order to release it to him. Alam niyo po, even this event recorded in the Old Testament. And Isaiah, it says, He had done no wrong and had never deceived anyone, but He was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave. And we imagine the fulfillment of the prophecy. So hindi aksidente na si Joseph na isang mayaman ang siyang pupunta ron kay Pilate. Kasi sinabi na po ni Isaiah kung anong mangyayari sa body ni Jesus. Ililibing siya sa libingan ng mayayaman. Mayaman po yun si Joseph. Subalit, sabi ron, he was buried like a criminal. Kasi yung kanyang kamatayan,
yung kanya pong kumbaga ay nangyari doon sa kanyang pagkamatay, ay talaga namang hindi mo po ma-describe kung ano nangyari. Normal na tao na siya po ay inilibing, kung paano nililibing yung normal na criminal nung araw without any ceremony. Alam niyo po, kaya binanggit doon sa Isaiah yung like a criminal. Kasi mga criminal nung araw, pag pinatay sa krus, balot lang, tapo na. Kung saan do. Kasi kaya tinawag na, kumbaga po ay Golgotha or Mount of Skull yung lugar niyon. Hindi lang siya mukhang bungo, yung bundok, kundi marami talaga purong skull. Kasi yun na yung, kumbaga, mga lugar na kung saan pag may namatay, tapon lang ng tapon. So doon na halos nabubulok. Grabe yung description at yung fulfillment nangyari sa Panginoong Hesus. Bagamat tinuring siyang kriminal, pero yung kanyang body dinala sa isang lugar na pangmayaman. Wow. Hindi inalaw ng Father. Kasi nga mabubuhay siya eh. Para makita ng lahat. At sa atin, para maging clear po sa atin, that our Lord and King is really the King. So yung service natin sa Panginoon, napakaganda. Kaya yung tanong ko kanina, how would you feel if your loved one suffer for the sake of others? Mabigat, of course. Pero lagi po nating isipin, God has a purpose why. Yung purpose ni Lord para sa buhay niya kung bakit siya nag-suffer para sa atin. Nasaktan yung mga babae marahil during that time. Pero when they realize that Jesus died for all, they accept it. Why? Because they serve the Lord continuously. Maganda na maging clear din po ito sa atin, sa buhay po natin ngayon. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi lang po nating tatandaan na yung bagay na ginawa ng Panginoong Hesus ay para po sa atin, para tayo palakasin, patatagin, at ang ating paglilingkod sa Kanya. Ang buhay Kristiyano natin ay maging maayos. Gusto ng Panginoong Hesus na ang ating pananampalataya ay maging maayos. Kahit sa kabila na tayo nahihirapan. Or sa tingin mo na yung ibang tao ay nahihirapan, yung mahal mo sa buhay, naghihirap para sa ibang tao. God has a purpose why. So ang tingnan mo lang ay kung ano yung pwede na maitulong mo halimbawa probably, or bakit inaalaw ng God yun sa buhay ng isang tao na wala naman siyang maling ginagawa, believers. Alam mo yon, marahil hindi natin naintindihan yung ginagawa sa kanya ng Panginoon, pero at the end, patutunayan ng Diyos sa iyo at sa tao na ginagamit niya na yung ginagawa niya ay para sa ikabubuti rin ng kanyang kapwa. That's the lesson na nakita ko po rito. Una, yung ating feeling toward sa nangyayari sa Panginoon. And second, kung titingnan natin sa nangyayari sa buhay natin ngayon, masaya tayo supposed to be kapag ang tao ay nakakagawa ng mabuti sa kapwa-tao. Kahit sa tingin natin minsan may mga sacrifices. Ay kung yun ang pinapahintulutan ng Diyos ano magagawa natin? Pwede mong pigilin ng isang tao na gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao dahil nakikita mo na para bang puro na lang kabutihan yung ginagawa mo sa kanya. O anong gusto mong gawin? Kasamaan? Buti nga kabutihan yung nakikita mo Ipag-pray mo na lang. Matuwa ka. Diba? Dahil ginagamit siya ng Panginoon. Kaya po kung titingnan natin mabuti, understanding Christ's suffering helps us remain strong in serving Him. Ano man ang mangyari, mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa at kalakasan. Anumang suffering sa mundo na to, anumang pahintulutan ng Diyos, anuman ang nakikita natin sa mahal natin sa buhay, sacrifices na ginagawa nila for the sake of other people, always save the Lord according to His will. If you need to support those people, support them. Hindi mo alam sa panahon ngayon kung anong pwedeng o kung bakit yun ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Malalaman mo na lang at the end. Kasi minsan pagtanda na natin, doon lang natin marirealize, kaya pala. Di ba? Kasi kapag ka ginawa mo isang bagay para sa Diyos, recorded na po yan ng Panginoon.
At kung kinakailangan na yung fruit of your labor today ay anihin mo in the future, ibibigay ng Lord bago kanya kunin. At doon mo ma-realize, Lord, salamat. Dahil nung ako'y naglilingkod sa iyo, itinama mo yung understanding ko, wala akong kinainggitan, Panginoon, wala akong bliname, naging malinaw sa akin na ang bagay na ginagawa niyo sa akin, Panginoon, lahat ito ay according to your plan because I believe in you. Diba, kung wala naman tayong mali na ginagawa sa Panginoon, siya po yung nagdadirect sa atin. Unless mali kang ginawa. Pero kung wala kang ginagawa, you are serving the Lord. You offer your lives to Him. Huwag ka pong mawala ng pag-asa. Patutunayan ng Panginoon at the end na yung ginawa mo hindi nawala ng kabuluhan. So that's my last advice. Remember that Christ's suffering is for our good. Therefore, remain strong in the Lord. Be strong in the Lord. Marahil marami pang bagay, pero always be strong. Always be strong. Always remember God. Always remember Jesus. Amen? Kumusta po tayo? So I believe na ang Panginoon ay laging magbibigay kalakasan sa atin. Tumayo po tayo at pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Panginoon, bagamat hindi po namin lubos sa ngayon na naintindihan yung mga bagay, Lord, na ginawa niyo para sa amin. Even yung nararanasan po namin. Subalit ang malinaw sa amin, Panginoon, nayan ka para bigyan kami ng pangunawa. Masakit sa amin, Lord, na malaman, maintindihan yung hirap na naranasan mo na hindi pa nga po namin naranasan, Lord. Subalit, ito po, Lord, yung kalooban mo. Ito yung nais mo para sa amin. Ang ikaw ay maghirap para kami ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi namin dapat kalimutan yon, Panginoon. Hindi dapat mawala sa aming isip. Marahil kagaya po ng mga babae na nakatingin sa iyo at during that time na ikaw ay nahihirapan, grabe rin po yung hirap ng kanilang isip, ng kanilang puso dahil ayaw nila na maranasan mo yon. Subalit malinaw sa iyong mga salita, nakagustuhan mo, Panginoon, na ikaw ay mapako dahil ayaw mo na kami ang maghirap. At dahil dito, Lord, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa dakilang pagmamahal. At dahil dito rin, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo ay patuloy niyong ipinapaunawa na anumang hirap ang mararanasan namin sa mundo na to. Lord, wala pa po ito sa kalingkingan na naranasan mo. Na ang mensahe mo sa amin, Panginoon, handa niyo kaming samahan. Naiintindihan niyo ang aming kahirapan, naiintindihan niyo, Panginoon, anong problema mayroon kami sa buhay dahil higit yung hirap na naranasan mo nung narito ka sa lupa para lamang sa amin. Wala po kami pwedeng maisip o sabihin man lang sa iyo na pinabayaan mo kami na para bang you don't care for us. Kung ang Panginoong Jesus, Lord, ay pinabayaan mo ang alang sa amin, malinaw ang mensahe niyo, Lord, you will never forget or abandon. You will never, Lord, abandon us sa panahon na kailangan ka namin. At kung may panahon, Lord, na sinabi niyo sa amin na pababayaan niyo kami sa area na to dahil may plano ka
sa ibang tao at kami yung gagamitin mo. Panginoon, we will accept that. Kung kinakailangan namin mag-sacrifice sa oras namin, sa mga trabaho namin, masaya kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Para sa mga tao na binigay mo sa amin. Dahil ikaw po yung nag-set ng napakagandang halimbawa para sa amin. Kaya masaya kami, Lord, may kalakasan na maglilingkod sa iyo ano man ang nangyayari. Patuloy na susunod, patuloy na magpapasalamat, patuloy ka namin pupurihin dahil sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Kaya Lord, ito yung dalangin ko sa bawat isa. Ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang pangunawa sa napakagandang plano nyo sa bawat isa. Patuloy nyo kaming samahan, gabayan, pangunahan. We thank you, Lord, and we bless you. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na narito, Lord God. Patuloy niyo po na abutin ang pangailangan ng bawat isa. Palakasin sino man na may kahinaan, O Diyos. Patuloy mo, Lord God, na ipaunawa sa Kanya na napakaganda ng plano niyo, Lord, sa Kanyang buhay. Ang kailangan niya lang, Panginoon, ay magtiwala at sumunod sa iyo. Kung nakakaramdam siya ng kahinaan, ng hirap, Lord, palakasin mo siya. Akapin mo siya, Panginoon. Ipaunawa na higit na maganda yung plano mo kaysa sa plano niya para sa kanyang sarili. Dahil yun po yung totoo, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pangunawa. Salamat sa kagandahan ng plano niyo sa bawat isa sa amin. We bless you, Lord. Kulang, Panginoon, ang pwede po namin magawa para sa iyo. Subalit tanggapin mo, O Diyos, kung anong mayroon kami at kakayanan para magawa namin sa iyo. We offer, Lord, our everything to you. Whatever it is, Lord, accept our offering. Use us, your Lord, for your kingdom. Help us, Lord, to serve you faithfully. Help us, O God, to be faithful in you. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay, at patuloy niyong ginagawa sa amin. We bless you and we honor you. And we bring back all the glory, adoration, and thanksgiving. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. God bless you po, mga kapatid. Patuloy po tayo naggabayan at ingatan.